At tinanong yun sa kanya yung kanyang estate tax na parang lumalabas to 200 billion na 203 billion na yung estate tax niya. At ang sinabi niya dahil daw busy siya sa pagiging presidente, medyo napabayaan daw niya yon. Well, alam mo, si IB, kahit papaano, pinasasalamatan ko dahil kinumpirma niya na bangag ang kanyang kapatid. No? Alam niyo ako, dinimanda ako niyang Melvin Matibag na yan sa Korte Suprema para sa disbarment dahil doon sa pulboronic video. Hindi ko ngayon alam kung anong pananagutan meron ako. Gayong sariling kapatid niya ang umamin na addict talaga yung kapatid niya. Pero pinaalalahanan ko rin, no? Ang lahat na ang interes ng Marcos ay ang perang ninakaw nila doon sa 20 taon na sila'y nanungkulan. Nang away magkapatid ay dahil nga ang naging administrator ng estate ng diktador na si Marcos ay si Bangag at hindi ang kanyang manang. No? So wag nating isipin na palibasa parang kakampi na natin ang kanyang kapatid na walang interes ang mga Marcos. Kahit sinong Marcos ang interes nila, yung pera na ninakaw na nais pa rin nilang hawakan. No? Dahil marami pa rin hindi tayo nababawi. No? At pangalawa, nasaan si Bangag, sana tuluyang mawala na siya. Huwag na siya magpakita muli. Please lang. Speaking of estate tax, kasi nabanggit naman ni Attorney Harry Roque yung estate tax. Kasi kamakailan meron siyang parang forum at tinanong yun sa kanya yung kanyang estate tax na parang lumalabas to 200 billion na 203 billion na yung estate tax niya. At ang sinabi niya dahil daw busy siya sa pagiging presidente, medyo napabayaan daw niya yon. Anong masasabi mo doon, Attorney Harry, na hinahabol nila si Inday Sara sa 125 million na 70 million lang yung hindi pa naliliquidate, hindi pa naman na napatunayan na ninakaw yon, nililiquidate nga. Itong presidente natin, merong ganyang kalaking utang, hindi lang sa, hindi sa Bombay, hindi sa Incheck. Yung utang na yan sa bayang Pilipinas, Attorney, 203 billion. At masipag daw siya kaya nakalimutan niya na asikasuhin. Alam mo, kaya nga balik ang kriminalidad sa ating lipunan ngayon. Kaya nagkakaroon tayo ng barilan sa mga eskwelahan. Dahil nga po, ang ating pinakamataas na opisyalis ng bayan, ang Pangulo mismo, una-una, Bangag, pinatunayan na yung kanyang kapatid. Pangalawa, siya mismo ang lumalabag sa batas. Ganong ang katungkulan niya ay ipatupad ang batas. Sino ngayon ang susunod sa batas kung alam ng tao na nagdodroga ang presidente? Sinong susunod sa batas ngayon? Alam ng tao, magnanakaw ang presidente at hindi nagbabayad ng tamang buwis. Paano niya hahabulin ang mga mamamayan na magbayad ng tamang buwis? Alam niya, alam nating lahat na 200 billion ang hindi niya binabayaran in estate taxes. Ang leader, para sundan ng taong bayan, dapat maging mabuting leader. He must lead by example. Kung gusto niya tayo ay maging law-abiding, siya mismo dapat maging law-abiding.